Nirerespeto ni Jinho ang kanyang pahayag, at nagmungkahi si Jinho ng kasunduan na ibabalik niya ang lahat ng chips na kanyang napanalunan, kapalit ng impormasyon tungkol sa mga maharlika. Nagalit si Fly, at inakusahan si Jinho ng pandaraya at binalaan siya na magiging madali ang pagbawi sa kanyang mga pera sa pamamagitan ng puwersa. Dalawang lalaki ang lumapit, at nadismaya si Jinho sa kanyang pagkabigo sa pagsisikap na lutisin ang mga bagay ng mapayapa. Ang isa sa mga lalaki ay sumalakay, pero madaling naiwasan ni Jinho ang pag-atake at hinampas siya sa lupa, pagkatapos ay mabilis na pinabagsak ang isa pang lalaki. Sa kabila ng panggagalaiti ni Fly, muling tumayo ang mga lalaki na may dalang mga armas, pero mabilis silang pinabagsak ulit ni Jinho sa pamamagitan ng mga chips. Pinunot ni Fly ang kanyang baril at sinabihan si Jinho na iwan ang mga chips at umalis. Gayunpaman, habang nagsasalita si Fly, biglang nawala ang kanyang baril, at nakita niyang nakatutok na ito sa kanya na hawak ni Jinho. Pinalaan ni Fly si Jinho na ang pag-trigger sa gatilyo ay magdudulot ng malaking problema para sa kanilang dalawa. At sumagot si Jinho na mas malakas pala ang loob ni Fly kaysa sa inaakala niya. Sa huli ay pumayag si Fly na makipagkasundo, ngunit nang magsimula siyang magsalita, hinayla pa rin ni Jinho ang gatilyo. Gayunpaman, nagawang pigilan ni Jinho ang bala bago pa ito tumama kay Fly. Pagkatapos ay niyaya niya si Fly para mag-usap. Kinabukasan, tinangkilik ni Jinho ang pagsusumikap ni Fly at ng kanyang mga alipors, na pinasalamatan sila sa mahalagang impormasyon na kanilang ibinigay tungkol sa ikalawang palapag. Pagkatapos, pinaalis na niya ang mga ito, at nagsimulang kumaripas na ang mga takbo. Ibinaling ni Jinho ang atensyon sa quest. Natisod niya ang kinakailangan niyang manghuli ng whip wolves, na nakita niyang angkop batay sa impormasyong ibinigay ni Fly. Natuklasan din niya ang isang kompetisyon sa pangangaso na gaganapin sa loob ng 10 araw. Sa pag-iisip na ito, nilayo ni Jinho na mag-level up ng mabilis, na naglalayong maabot ang hindi bababa sa level 50 bago magsimula ang kompetisyon. Habang si Jinho ay gumagawa ng paraan upang simulan ang quest, pinupuntirya siya ng isang grupo ng mga tao at nagpas siyang sundan siya, sa pag-aakalang siya ay isang baguhan. Sa gubat, nakita ni Jinho ang mga yapak ng whip wolves. Nagkomento si Frost, at sa paghusga sa laki ng paa, sila ay malalakas at gustong malaman kung gaano ito kalakas. Habang nag-uusap sila, napapaligiran na sila ng mga whip wolves. Ginamit ni Jinho ang kanyang sandata, ang Cruel Executioner, ngunit dinaig siya bigla ng mga halimaw. Nagawa ni Jinho na putulin ang buntot ng isa sa mga lobo, napagtanto kung bakit walang ibang mga manlalaro ang kumuha ng quest dahil sa level of difficulty. Pagkatapos ay sinimulan ni Jinho na patayin sila ng agresibo. Lingid sa kaalaman ni Jinho, may isang grupo ng mga manlalaro na nakasunod sa kanya at nagpaplanong tambangan siya, na humanga sa kanyang lakas at sandata. Bagamat hindi nila nakita ng maayos dahil sa makapal na ulap na nakapaligid sa kanila, binanggit ng isa sa mga manlalaro na ito ay si So Jinho, ang isang super rookie mula sa Earth. Nagplano pa rin silang magpatuloy, sa pag-aakalang level 30 player lang si Jinho na nakarating dito. Sa pagtapos ni Jinho, masaya siyang nakumpleto ang quest, at madadagdagan ang kanyang karangalan. Sa mas mataas na karangalan, makakatanggap siya ng higit pang mga benepisyo, pero naisip ni Jinho na manghuli din ng mga kriminal, dahil naniniwala siyang hindi magiging mabilis ang pagtaas ng kanyang karangalan sa pamamagitan ng mga quest lamang. Inalerto ni Frost si Jinho na may sumusunod sa kanila, at maya-maya lang ay may lumapit sa kanya na lalaki. Tinanong ni Jinho kung fan niya ba siya, at sinabi nito na oo at humingi ng autograph. Habang nadidistract si Jinho, sinubukan siyang tambangan ng mga kasabwat ng lalaki. Na-realize ni Frost ang plano nila at binalaan si Jinho. Habang nakikipagkamay si Jinho, sinabi niya na kakailanganin nila ng hindi bababa sa 40 na miyembro upang hulihin siya, at pinayelo ni Jinho ang braso ng lalaki. Umatake ang isa sa kanila, at ginamit ni Jinho ang kanyang kakayahan, habang sinusubukan ng ibang mga miyembro ang fire magic, mabilis na naalerto si Jinho sa mga umaatake, at ginamit ang isa sa kanila bilang panangga laban sa kanilang pag-atake. Sinubukan ng isang miyembro na tumakas, pero nahuli ito ng frost skill ni Jinho. Napagtanto ni Jinho na ang pagbigay sa mga tulisan sa mga gwardya ay makabuluhang magpapataas ng kanyang karangalan sa Adventurers Guild. Sa pagsumit ng mga balat ng Whip Wolves,
nagulat ang receptionist ng Adventurers Guild sa pangalan ni Jinho, at sa nagawa niyang paghuli sa mga kriminal. Dahil dito, tumaas ang kanyang karangalan sa 550. Ipinahayag ni Jinho ang kanyang kaginhawaan, na hindi na niya kailangang umasa sa quest board para mapataas ang kanyang karangalan. Nagtanong si Frost tungkol sa kanyang masasabi sa unang laban niya sa Frontier. Sumagot naman si Jinho na nakakatuwa at parang naglalaro lamang siya. Napansin ni Frost na tila masaya nga si Jinho habang nahaharap sa mga bagong hamon. Habang naglilibot, napadpad sina Jinho at Frost kay Fly na tila nang aasar. Nang makalapit, sinampal siya ni Jinho at tinanong kung bakit siya nang aasar ng mga tao. Itinanggi ni Fly ang akusasyon at sinabing humihingi ng imposibleng kahilingan ang matanda. Tinanong ni Jinho kung anong klaseng kahilingan iyon, at dinala sila ng matanda sa kanyang opisina. Pumunta sila sa opisina, kung saan ipinakilala ni Fly ang matanda bilang si Hakan, isang retiradong mersenaryo. Tinanong siya ni Jinho tungkol sa kanyang mga kahilingan, at isiniwalat ni Fly na sinusubukan ni Hakan na pumasok sa isang dungeon sa kabila ng kanyang pagretiro. Naintriga si Jinho dahil alam niyang malaki ang halaga ng mga boss monster materials sa mga dungeon dito. Tinanong ni Jinho si Hakan kung mayroon siyang anumang impormasyon tungkol sa isang dungeon, at sinabi niyang ito ang Phantom Thief Sherium Tomb. Ibinahagi ni Hakan na siya at ang kanyang asawa na parehong mga mersenaryo, ay pumunta sa isang dungeon 10 taon na ang nakalilipas at natagpuan ang mga sinaunang kasulatan tungkol sa isang 5 kulay na estatwa ng Diyosa, na kayang mapanatiling malusog ang magmamay-ari nito. Pinlano sana nilang hanapin ang rebulto bago magretiro, ngunit noong nakaraang taon, ang asawa ni Hakan ay na-diagnose na may hindi magamot na tumor. Ang estatwa ng Diyosa ay naging tanging misyon ni Hakan na hanapin, kahit na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Nakatanggap siya ng impormasyon na ang estatwa ng Diyosa ay matatagpuan sa Sherium Tomb, ngunit hindi niya kinaya ang mga halimaw. Nagpahayag ng simpatsya si Fly, pero tumanggi siyang samahan siya. Nag-alok ng tulong si Jinho, at nagpas siyang aalis sila ng madaling araw. Nagpapasalamat si Hakan, at nangako si Fly na tutulong sa paghahanap ng tagapag-alaga para sa kanyang asawa. Iniisip ni Jinho na mas mahalaga sa kanya ang pag-clear ng mga quest kaysa sa mga reward sa dungeon, pero hindi niya maaaring baliwalain ang kahilingan ni Hakan. Pagdating sa Sherium Tomb, ipinaalam ni Hakan kay Jinho na ang lugar ay puno ng level 60 kobolds na may pulang balahibo, 2 beses ang laki nito kaysa sa mga ordinaryo, at naghinala si Hakan na may mas malalakas pa sa loob. Habang naglalakad sila, isang kobold ang lumapit sa kanila, pero nagawang pigilan ito ni Hakan gamit ang kanyang crossbow. Biglang yumanig ang lupa, at hinala nila na mayroong hindi bababa sa 20 sila. Makikita na napapalibutan sila ng mga maraming kobold, at tinantansya ni Hakan ngayon na ang kanilang bilang ay nasa 50. Ipinagpalagay ni Jinho na naalala ng mga kobold ang amoy ni Hakan, alam na wala siyang pag-asa na manalo laban sa grupo ng mga halimaw. Naisip ni Hakan ang kanyang asawa at hinimok si Jinho na tumakas at bumalik na may dalang reinforcements. Sinabi niya ang huling kahilingan kay Jinho, na hanapin ang estatwa ng Diyosa at ibigay ito sa kanyang asawang si Sofia. Gayunpaman, tinanggihan ni Jinho ang kahilingan at iginiit na siya ang dapat na magbigay nito sa kanya. Pagkatapos ay inatake ni Jinho ang mga kobold, at pinatay ang iba pa, at patuloy na nilalabanan ang mga natitira. Pinayelo niya ang mga halimaw at pinagdudurog-durog ang mga ito, at sinabing sulit talaga ang kanyang pagsasanay. Nagulat si Hakan sa kanyang lakas, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong may ganitong kasanayan. Nagpahayag ng pasasalamat si Hakan kay Jinho, at nagpatuloy sila sa paggalugad sa Sherium Tomb ng magkasama. Matapos talunin ang higit pang mga halimaw, binalaan ni Hakan si Jinho tungkol sa mga bitag sa sahig, at hindi nagtagal ay may lumabas, na nagpapahiwatig ng isang bitag. Ipinaalala ni Hakan sa kanya ang kahalagahan ng pananatiling maingat, lalo na para sa mga malalakas na individual na madaling mahulog sa mga bitag. Nakita ni Frost ang higit pang mga bitag sa unahan, at tinuruan ni Hakan si Jinho kung paano i-disarm ang ilan sa mga ito. Naisipan ni Jinho na magandang pagsamahin ang kanyang kaalaman sa kanyang Frost skill. At pagpasok nila sa isang silid, nakita agad ni Hakan ang 5 kulay na estatwa ng Diyosa, at si Jinho ay nananatiling kalmado.
Biglang may lumitaw na Blood Cup Old Champion sa likod ni Hakan. Napigilan ito ni Jinho sa pag-atake at napansin niyang gumagamit ito ng artificial energy na tinatawag na Kai, na naging dahilan upang magtaka siya kung may kinalaman ng Fiend Association dito. Sumalakay si Jinho, ngunit nahuli ng halimaw ang kanyang sandata, kaya inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan ito. Bagamat nataman, nagpatuloy ang pag-atake ng halimaw na nagawa namang iwasan ni Jinho. Nagpasya si Jinho na lumaban gamit ang kanyang mga kamay. Nakapagpatama siya ng mga pag-atake na naging sanhi ng pagbagsak ng halimaw sa lupa at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake na may maraming suntok, na naglalayong subukan kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring makuha nito. Sa isang huling suntok na ginawa ni Jinho, agad itong namatay. Masaya si Jinho dahil sulit na sulit ang kanyang pagsasanay. Nag-aalala si Hakan kay Jinho dahil mainit ang kanyang katawan, pero tinitiyak ni Jinho na wala itong dapat ipag-alala at iginiit na kunin niya ang statwa ng Diyosa. Iginiit ni Hakan kay Jinho na kunin ang natitirang kayamanan dahil siya ang nag-clear ng gate. Nakakita si Jinho ng isang gemstone at nagtaka siya tungkol dito, habang tinitingnan niya ang impormasyon na nagsasabi na ang mga spirit ay nasisiyahan sa pagkain nito, at pinahuhusay ang kapangyarihan ng mga spirit. Inalok ito ni Jinho kay Frost, na tinanggihan naman niya, at sinasabing siya ang reyna, at ang pagkain ng bato ay labag sa kanyang pride. Matapos maipan ang lahat, nagpasya silang umalis na sa dungeon.